mapagpalang hapon po sa bawat isa. Minsan pa welcome po tayo dito sa ating Rema Feels FB Live. At nandito po tayo ngayon sa ating bagong topic na in the last days people will be. Ano po ba ang nangyayari sa mga tao ngayong tayo ay nasa huling panahon na? Bago po natin basahin yung ating teksto, minsan pa samahan niyo po ko sa panalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Hesus, salamat po sa hapong ito, sa pag-aaral po namin ng iyong salita, Holy Spirit. Malaya po kayo, nakausapin ang bawat puso po namin. Salamat po sa Rema, sa pangalan ni Hesus. Amen. Misa pa po makipagbukasan po kayo sa akin sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 7. Dito lang po tayo sa verses 1 and 2. Ang mga huling araw. Dapat mong malaman na sa mahuling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Mahaba pa po ito. At dito po, kung babasahin po natin, ang sabi po, ang Diyos po ay nagpapaalala sa bawat isa na tayo po ay nasa mga huling araw na. Ang dami na po natin nakikita ng mga warnings na nalalapit na po ang wakas. Maging ang mga tao po ay nagpapakita ng patunay na tayo po ay nasa mga huling araw na. Ngayon po may sinasabi po dito na moral decline. Sa mga huling araw nandito yung moral decline, meaning decrease in individual moral standards. Bumababa na yung values or ethical behavior over time. Nagbabago na ang ugali ng mga tao. Bumababa na yung ethical behavior. Bumababa na ang prinsipyo ng mga tao po. Ngayon, sa mga oras po na to, pag-aaralan po natin yung pagbabago ng ugali ng mga tao sa mga huling araw. Kagaya po nung nabasa po natin dito. Ang sabi dito, ang mga tao magiging makasarili. Number 1, ang sabi po dito, lovers of their own selves. Ulitin ko po, lovers of their own selves. O conceited. Ang mga taong labis ang pagmamahal sa sarili. Kagaya po nung nabasa po natin, ang mga tao ay magiging makasarili. Labis ang pagmamahal sa sarili at palaging inuuna ang sarili kaysa iba. Nagiging self-centered po ang mga tao sa panahon po ngayon. Sa sobrang pagmamahal sa sarili, nawawala na ng malasakit sa ibang tao. Bakit? Kasi priority po, masyado po nilang priority ang sarili nila. Amen po. Ngayon dito po sa Philippians chapter 2, verse 3, may sinasabi po ang Panginoon na huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Nagkakaroon na ang tao ng selfish ambitions po. Feeling nila mas magaling sila, angat sila sa iba. Nasa point of arrogance na, taong may lack of humility. Sabi nga po dito, dahil sa mga huling araw na po tayo, sinasabi ng Panginoon na yung mga tao po ay nagiging makasarili na. Number 2, ang sabi po dito ay yung covetous. Mga taong sakim, sa kagaya po nung binasa ko po kanina, 2 Timothy, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi. Kapag po sinabing covetous o covet, mga taong sakim, palagi naghahangad ng mga bagay na pagmamay-ari ng iba, lalo ng sa kayamanan o tagumpay. Naalala ko po yung sinasabi ni Pastor Boy. Sinasabi niya na, tingnan mo yung katabi mo. Mahalin mo na yan. Bakit? Kasi sa susunod, aangkinin na rin niya ng China. Ngayon, alam niyo po ito, ang sakim kasi, ang gusto niya, sa kanya lahat. Gusto niya nasa kanya. Gusto niya lahat meron siya. Ang sabi po dito, yung mga taong sakim, sila yung mga ayaw na ayaw nilang malalamangan sila. Meron silang great desire to possess something belonging to someone else. Sila yung mga taong laging nagsasabing, hindi ka magtatagumpay dahil ako lang ang magtatagumpay. Ayaw nila na sila po ay nalalamangan. Ayaw nila na sila ay nalalampasan. Gusto nila sila yung great. At dito po sa Exodus chapter 20, verse 17, sabi po dito ng Panginoon, huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya.
Noon pa lang po, ay nagpapaalala na ang Diyos sa mga Israelita na huwag mang-aangkin ng hindi sayo. Mapapansin po natin sa mundo ngayon, sa mga palabas po natin. Amen po? Ano po ba? Sa mga TV po, makikita po natin agawan ng yaman, kasikatan, ng pamilya, ari-arian, ng mga iba pang mga possessions, negosyo. Ngayon, dito po, hindi po tayo tinawag ng Panginoon na makiayon o makiuso dito. Amen po? Hindi po tayo dapat mapabilang dito. Saan? Sa mga taong sabi dito ay sakim. Sa mga huling araw, number 1 ang sinasabi dito po sa atin ng Panginoon, ang mga tao ay magiging makasarili. Number 2, ang mga tao ay magiging sakim. Yung pangatlo po, sinasabi po dito ay mapagmataas, sabi po dito, palalo, mapagmataas. Sa number 3 po ay boasters. Hindi po boosters ha, na tinuturok po sa atin ng vaccine, hindi po yun, boasters o boastful. Yung mga tao ay magiging mayabang, mga nagyayabang, ipinagmamalaki ang kanilang sarili, tagumpay o possessions upang maipakita na sila ay mas magaling. Amen po. Ngayon, sabi po dito po sa atin sa Pilipinas may binabanggit na pagbubuhat ng bangko. Di po ba? Kapag yung isang tao, sinasabi nila, kapag masyadong malaki ang ulo o masyadong mahangin, ang term dito sa atin sa Pilipinas po ay nagbubuhat ng bangko. Minsan sasabihin natin ay andun po yung gusto mo tulungan ka namin sa pagbubuhat ng bangko. Bakit? Kasi masyadong mataas ang tingin sa sarili. O, sinasabi nila na apology, ako nga ganito ako nga ganyan. Attention seeker. Ngayon, sinasabi nila, ako ang may gawa niyan dahil sa akin, kaya ganyan yan. O hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaroon ng ganyan. Mga boasters o mga nagyayabang. Ayaw po ng Diyos na pinagmamalaki mo ang iyong sarili. Kasi ang gusto niya, siya ang ipagmapuri po natin. Ang gusto po ng Panginoon na ang ipagyabang mo ay siya mismo. Na meron kang Diyos, kaya mo na-achieve yung bagay na yan. Kaya mo na-achieve yung tagumpay na yan. Dito po sa Kawikaan chapter 27 verse 2. Ang sabi po ng Panginoon, hayaan mong iba ang sayo pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. God is reminding us na hayaan mong iba ang pumuri sa'yo. Tapos, always glory to God. Amen po, not glory to me. Dito po sa simbahan, tinuturuan po tayo na every time na pinupuri po tayo, dapat ang credit ay sa Panginoon. Amen. Hindi yung tatanggapin mo na lang ang papuri. Tandaan po natin, maging si Satanas po, ganyan po ang nangyari sa kanya. Kaya siya po ibinagsak ng Diyos kasi gusto niya tanggapin ang papuri. Kaya po, syempre sa bawat isa po, tinuturuan po tayo dito ng Panginoon na maging maingat po tayong lahat sa bagay po na to. Lalo na kapag yung tumataas yung anointing po natin, or halimbawa na po promote ka, always glory to God pa rin. Amen po. Ang sabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31, kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Kung sino man sa bawat isa sa atin dito ang gustong maging proud, dapat ang ipagmalaki po natin ay ang Panginoon. Amen po. Number 4 po, ang sabi po dito, ang mga tao po ay magiging palalo o proud, kagaya po ng binasa natin kanina. Mga palalo o mayabang, mataas ang tingin sa sarili at minamaliit ang iba. Yung kanina, yung boasters, ipinagmamalaki niya yung kanyang sarili, yung tagumpay niya. Ito naman po yung pagiging proud ay yung mataas ang tingin niya sa sarili niya at minamaliit yung iba. Dahil feeling nila, malayo na ang narating nila, right na yun para maliitin nila ang ibang tao. Feeling nila, somebody sila dahil sa achievements nila. Palagi silang tama, yun ang pakiramdam po nila at hindi mo makokorek. Kasi nasa isip nga nila, tama ako. Okay lahat yung suggestions ko. Hindi mo sila makokorek dahil hindi yan magpapatalo. Kasi nga, proud sila mataas sila. At dito po sa Pinas, ang tawag nga po nila ay malalaki ang ulo. Kaya nga po sabi po ng Bible, sa atin po ng mga Kristiyano, isuot natin ang
helmet of salvation. Ano yun? Yung helmet ng kaligtasan, isang sinasabi pa doon, yung helmet, bakit para hindi lumaki yung ulo po natin? Amen po. Pinapaalalahanan po tayo dito ng Diyos na ang nagpapakababa ay itinataas ng Diyos at ang nagpapakataas ay binababa ng Diyos. Kapag sobrang taas na, sobrang sakit po niyan kapag bumagsak. Dito po sa Santiago chapter 4, verse 6, ang sabi po, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. Ang Diyos po ay laban sa mga mapagmataas, sa mga feeling proud, pero natutuwa ang Panginoon sa mga tao na kayang ibaba ang kanilang sarili. Amen po. At number 5, dito po sa pinag-aaralan po natin, ay yung blasphemers. Mga mapaglapastangan sa Diyos. Sinasabi o ginagawa ang mga bagay na walang galang sa Diyos o sa mga bagay na banal. May mga tao po na minamak nila ang Diyos. Minumura nila ang Diyos. Yung iba nga po ginagawa nilang mura ang pangalan ng Panginoon. Excuse me po, tama po ba? Speaking disrespectfully about God. Mga taong walang fear of God. Walang takot sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila sa paglapastangan nila sa Diyos. Nung unang panahon po sa Biblia, ang mga walang galang o walang takot sa Panginoon ay pinarurusahan ng Diyos. Kung maalala po natin nung time nung kay Noah, amen po, sa Noah's Ark, andun yung kalapastanganan sa Diyos, ang pagkakaroon ng ugnayan ng mga anghel at tao. Anong ginawa po sa kanila? Sila po ay inubos ng Panginoon. Nagkaroon ng malaking baha. Amen po. At ang sabi po dito, ang isa pa po ay yung Sodom at Gomorrah. Umulan ng apoy, tinupok sila, kaya ang Diyos ay nagbibilin po sa atin na maging maingat po tayo. Bakit po? Kasi andun yung paglapastangan nila sa Panginoon. Alam nila yung bagay na to ay makakasakit sa damdamin po ng ating Diyos, and yet ginagawa pa rin nila yung hindi tama. At hindi po tayo dapat mapabilang sa mga bagay na to. Ngayong nandito na po tayo sa mga huling araw, makikita po natin sa mundo yung pagbabago ng ugali ng mga tao. One, ang sinasabi po dito sa atin po, ang mga tao po ay magiging makasarili, magiging sakim, boasters o boastful, ano pa po, magiging proud. At sinasabi po dito, blasphemers, yung mga tao po ay walang pakundangan, lalapastanganin nila ang Panginoon. Ngayon sa atin po ng mga Kristiyano, tayo po ay hindi po tinawag ng Diyos na makiayon o makiuso dito sa mundo. Dapat po tayo ay separated dito sa mundo. Ano po palang kailangan nating gawin? Kung dun sa number 1, ang mga tao po ay nagiging makasarili, tayo po mga tao ay tinatawag ng Diyos na hindi maging makasarili. Kung sila po ay tinatawag na selfish, tayo dapat po ay maging selfless. Kagaya po ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po, siya yung best example po natin ng pagiging selfless. Sa kabila ng kasalanan po natin, pinili ng Panginoong Hesus, hindi siya naging makasarili. Pinili ng Panginoon na siya na lang. Meron naman siyang choice na wag na lang siyang mapako sa krus. And yet, pinili niya na ibigay yung buhay niya para sa atin. Naging selfless po siya. At nung siya po ay papako na sa krus, wala siyang ibang inaalala, wala siyang ibang iniisip, kundi yung kapakanan po nating mga tao. Kagaya po dito sa Romans chapter 14, verse 7 and 8. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Amen po. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na maging makasarili. Tinawag po tayo ng Diyos para sa Panginoon. Para sa Kanya lamang at sa mga kaluluwa. Amen po. At kagaya po sa Galatians chapter 2 verse 20, amen po, nakalagay doon, I have been crucified with Christ and I no longer live. I live in the body. I live by faith in the Son of God who gave His life for me, who loved me and gave
His life for me. Amen po. Sabi dito, hindi na tayo nabubuhay kundi si Kristo na. Amen. Ang buhay po natin ay hindi na sa atin kundi para sa Panginoong Hesus na. Hindi po dapat tayo maging makasarili. Amen. Sabi nga po dito, andun yung pagiging sakim. Kung maalala po natin sa John chapter 6, ang Panginoong Hesus ay nagpakain po siya sa 5,000. Andun po yung nagpakain siya ng 5 tinapay, 2 isda. After ng himalan na yon, alam niyo po, gusto siyang kunin ng mga tao. Nahalata ng Panginoon na gusto siyang kunin para gawing hari. Alam niyo po, pagkakataon na yon para magkaroon siya ng authority. And yet, ang Panginoong Hesus po, hindi niya kinuha yon, yung pagiging hari. Hindi niya kinuha yung pagkakataon na yon. Kasi alam ng Panginoong Hesus yung purpose niya, bakit siya napunta dito sa lupa. Dahil alam niya, one day, yung authority na yon ay muling mababalik po sa kanya. Amen po. Hindi, andun yung chance na. Pero hindi siya naging sakim. Amen po. Kundi, pinili niya pa rin ang kalooban ng Panginoon. Amen. At sabi po dito, yung boasters o proud, yung mga tao, yung dito sa mundo, mga tao ay masyadong mataas ang tingin sa sarili, hindi po tayo tinawag ng Diyos doon. Sinasabi po ng Panginoon na dapat po ang best example pa rin natin si Jesus Christ. Sa kabila ng ang dami na po niyang ginawang himala, dami niyang natulungan, pinagaling niya yung mga tao, and yet, sa kabila ng lahat ng yun, nagawa pa rin po niyang hugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. Kaya niyang bumaba. Amen po. Sa John chapter 13 po yun. Ginawa ng Panginoon na hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Amen. Ganun yung example na binibigay sa atin ng Panginoon na bawat isa sa atin dito, dapat andun yung kakayanan natin na ibaba yung sarili po natin. Amen po. At ang sinasabi po dito ay yung blasphemers, ang mundo po ay sanay sa paglapastangan, pagsasalita ng hindi maganda sa Diyos, pagsuway sa Panginoon. Pero po tayo mga Kristiyano, tinatawag po tayo dito ng Panginoon na maging watchful po tayo sa mga lumalabas sa bibig po natin. Huwag po tayo magsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Huwag mong sasabihin na walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Dahil lahat po ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon na merong pag-ibig ay merong kabuluhan sa Panginoon. Ang salita mo ay magiging pagpapala sa'yo, magiging sumpa o parusa. Amen po. At sinasabi po dito sa John chapter 17 verse 16, we are not of this world. Oo, nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Kaya dapat ang puso natin, ang isipan natin, always sabi ng Kolosas, maging makalangit yung isipan po natin. At kagaya po nung camping, tinuturuan po tayo dito ng Panginoon na merong earthly dream at merong heavenly dream. Amen po. Dapat yung isip po natin, yung puso natin, always yung makalangit ang iniisip po natin. Amen po, yung mga bagay na makalulugod sa ating Panginoon. Amen. So, muli, tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoon na huwag po tayong maging makasarili, huwag po tayong maging sakim, huwag po tayong maging mataas yung tingin natin sa sarili natin, huwag po tayong mayabang, at maging careful po tayo sa mga lumalabas sa bibig po natin. Amen po. Always ang isipin natin yung mga bagay na mapiplease po ang Diyos sa pagsasalita ko, sa ginagawa ko. Malulugod kaya ang Panginoon. Amen po. So, nawa po meron po tayong nakuha ngayong hapong ito. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Hesus, salamat po sa mga salita mo. Salamat sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na mga bagay na to ay magsilbing paalala sa bawat isa. Correction, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na i-separate namin, Panginoon, ang buhay namin, ang sarili namin sa mundong ito, Panginoon. Kundi gawin namin yung mga bagay na makalulugod at makakabigay kaluguran, kasiyahan sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Turuan mo kami na maging selfless at maging best example namin ang Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa. Turuan mo kaming bumaba sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. At ang bawat lumabas sa mga labi namin ay puro pagpupuri at andun, O Diyos, yung paggalang lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito.
Kausapin mo pa rin ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang hapon po sa bawat isa. God bless you po.